ready. So step right up and don't be shy. I am your CBS Insta Guide, always ready to fly. Your friendly campus buddy are ready to show you around and spill the fun and useful stuff. From tambayan spots and hidden gems, tara! Let's explore CBSU like never before and get ready, you're gonna discover more. I am Ara and I'll be your tour guide for today. So welcome to Cavite State University. But before we start, here are a few quick reminders to make our tour smooth and enjoyable. First, when I raise a green flag, it means we're moving to the next destination. And when you see a yellow flag, it means you need to stay in that area. And if you ever feel tired, want to take a short break, or need to use the restroom, no pressure. Just let me know and I'll be happy to wait for you. Okay, so each stop you'll have 2 to 3 minutes to take pictures or just enjoy the space. So ready ka na ba? Yes! So let's go and explore here at CBSU. So, andito naman tayo sa International House 2. So, it is near Gate 1 and right beside the athletic field. So, IH2 is open from Monday to Thursday, 7 a.m. hanggang 6 p.m. Pero kung may questions ka, they accept inquiries hanggang 4 p.m. lang. So, each floor has 13 rooms. So, and sa bawat room ay good for 4 guests na. Mayroong aircon, single beds, and 2 cabinets with 4 sections, tig-iisa bawat guest. Mayroon ding comfort room and bathroom sa bawat dulo ng hallway. And when it comes to safety, IH2 is ready. May fire extinguisher, emergency lights, and electrical room, and may 2 water tank sa taas, so siguradong hindi mauubusan ng water. Kompleto na, parang mini hotel lang ang vibe. So if you'll ask about the accommodation fee, it is 4,000 pesos lang. And meron na, kasama na doon ang free breakfast. So, considering the facilities and the comfort, it is a good deal. Especially when you're looking for a place to stay inside the campus. Pagpasok mo ng IH2, ang una mong mapapansin ay ang marketing center or ang university bookstore. So, para siyang one-stop shop ng mga students para bumili ng mga kailangan nila. So, nag-offer din sila ng mga merchandise like yung mga mugs, shirts, and hoodies, and tumblers na may CBSU logo. Siyempre, dito ka din makakahanap ng mga books and modules na kailangan mo sa bawat subjects mo. So, ang IH2 ay under ng Office of Business Affairs. So, regularly siyang na-update para masiguradong safe at comfortable ang stay ng bawat guest. So, ito naman ang aming oval. So, it is full 400-meter loop. So, dito ginaganap ang mga PE classes at varsity trainings. And kapag may mga big event, kagaya ng U-Games, Foundation Week, Intramurals, at dito sila nagse-set up. So, every weekend din nakikita naman natin dito ang mga ROTC na seryoso sa kanilang mga drills. Okay, so let's go to the next destination. Okay, so welcome to Gate 1. Ito naman ang main entrance dito sa CBSU. So, ang unang rule ay ipakita agad ang ID dahil no ID, no entry. Next naman ay mayroong bag inspection, syempre para safe tayong lahat. And reminder lang din sa dress code. Bawal ang super revealing clothes, kaya make sure lang na maayos palagi ang suot. Ito naman ang Layat Diwa. Ito ang pinakamalaking sculpture dito na umaabot ng 30 to 40 meters ang taas. Alam niyo ba na mayroong sabi-sabi na kapag nag-picture ka sa Layat Diwa nang hindi ka pa nakakagraduate ay hindi ka daw makakagraduate? Kaya naman pansamantalang hindi niyo ako makikita sa video na ito. So, ito naman ang open field. Sobrang presko dahil sa mga pine trees. Dito naman ginaganap ang pagka-training ng ROTC, ibang school assemblies, at ibang events kapag fully book na ang gym at ang oval. So, sobrang sarap tumambay dito. Ito rin ang nagsisilbing evacuation area kapag may mga emergency drills. So, let's go to the next destination. Okay, so tingin ulit tayo sa kanan at sa kaliwa bago tumambay. Thank you po. Okay, so ito naman ang LSHS or ang Laboratory Science High School. So liliban po ulit tayo.
Let's go here. Tingin muna tayo sa kaliwa at kanan. Sa gitna ng mga silid-aralan, ating makikita ang rebulto ni Don Severino de las Calas. So, siya lang naman ang generous benefactor na nag-donate ng 70 hectares na lupa para maipatayo ang ating campus. So, siya ay ipinanganak noong Enero 8, 1815 dito sa Indang, Cavite. Siya din ay naging guro mula sa Manila hanggang dito sa Indang. So, let's go. Okay, so sa likod naman natin, iyan naman ang ROTC headquarters. So dyan nagmi-meeting at nagko-coordinate ang ating mga ROTC units. Let's go. Okay, so andito naman tayo sa College of Tourism and Hospitality Management. So, trivia time lang. Alam mo ba na taong 2003 ay nag-offer ang Cavite State University ng Bachelor of Science in Tourism and Resort Management, pero noong 2011 ay nirevise ito sa Bachelor of Science in Tourism Management. So from BSTRM to BSTM. So originally kasama ang program na to sa SEDHEVTED, pero dahil nag-develop na ito, naging sarili na itong department. Kaya noong 2024, nabuo ang College of Tourism and Hospitality Management. Kaya noong 2024, to the Board of Resolution number 37, nabuo ang College of Tourism and Hospitality Management. So, officially na-establish ang CTHM noong January 23, 2025. Ngayon, meron ng 2 buildings ito at isang central quadrangle. So, ang CTHM ay mayroong quadrangle. Ito ay tinatawag nilang multi-purpose dahil dito ginagawa ang mga training, meetings, at minsan pati ang klase, lalo na kapag puno ang mga room sa HEVTED. Open area din ito, so students can also chill here, mag-review, or ginagamit din ito para sa mga events. Okay, so ang next step natin ay ang CED or ang College of Education. So nagsimula ito noong 1992 bilang School of Education. At alam niyo ba na ang kauna-unahang din dito ay si Dr. Constancia G. Bueno. Pero ngayon, ang dean na dito ay si Dr. Lisa C. Costa. They offer 2 main programs, which is the Bachelor of Secondary Education and the Bachelor of Elementary Education. Okay. Okay, ma'am, dito po tayo sa Lilong. So, nandito na po tayo sa Administration Building. So, dito po namamalagi ang ating University President na si Maria Agnes Castro. So, it has two floors and nandito na lahat ng major offices. Tapos, kung mapapansin niyo sa harapan, may parking lot na kayang mag-accommodate ng mahigit 30 vehicles. At kung mapapansin nyo din ang open field na ito, dito naman ginaganap ang flag ceremony every Monday 6 a.m. Okay, let's go. So, dito naman po sa ating left side, ito naman po ang College of Engineering and Information Technology. So, it was headed by Dr. Willie C. Buclatin and it was founded in 2001. So, okay, so kapag tatawid naman po tayo, paalala lang na tumingin po muna tayo sa kaliwa at sa kanan. So, tara! Okay. So, andito naman tayo sa CEMS or ang College of Economics Management
and Development Studies. So, it was headed by Dr. Maria M. Dising. So, they offer four main programs, which is the Economics, Management, Development Studies, and Accountancy. So, sa harap naman ito ay makikita nyo ang graduate school. It has two buildings, and sa harap nito, kung magpapansin nyo, ay itong arkong ito. So, ito ang tinatawag na Filipino-Chinese Friendship. So, galing ito sa Federation ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry as part of their support sa education. So, ito ang sumisimbolo ng solid partnership ng Filipino-Chinese community. Okay, so tatawid po tayo ulit. So, kailangan po natin tumingin ulit sa kaliwa at sa kanan. So, let's go. So, katabi ng graduate school, andito naman ang Batibot. So, ito ang favorite spot ng karamihan sa atin. Dahil ito ang magandang spot para mag-review or kumain ng lunch or kaya naman tumapay at magpahinga kasama ang iyong mga kaklase. Okay, so andito naman tayo sa University Museum. So ito ay katabi lamang ng Batibot. So itong University Museum ay binuksan noong 1997 at nirenovate at muli namang binuksan noong March 20, 2023. So, may questions pa po ba kayo? Free bang pumasok kami? Opo, free po siya. Gusto niyo po bang pumasok? Sige, tara. Ito naman ang GAD Office or ang Gender and Development Office, headed by Dr. Maria Cynthia Ronja de la Cruz. Ito ay hindi lang basta office. Sila ay nag-o-offer ng mga seminars on gender sensitivity. So, may questions pa po ba kayo? Sa kaliwa naman inyong makikita ang building ng College of Arts and Sciences. So ito ay na-establish noong February 11, 1992 and currently led by Dr. Bettina Joyce P. Ilagan, Dean since 2016. Okay, so andito naman tayo sa International House 1. So pagpasok mo pa lang dyan, makikita mo agad ang lobby kung saan tinatanggap ng mga guests. Ang IH1 ay parang mini hotel ng CBSU. So dito tumutuloy ang mga bisita gaya ng mga foreign professors, researchers, at mga dumadalo sa seminars o training. Tapos, kumpleto na dito. Kompleto dito ang bawat kwarto, may bed, sariling CR at workspace. Bukod sa tulugan, meron ding mga meeting rooms at seminar rooms. Kaya ginagamit rin ito para sa mga academic at professional events. Okay, so andito naman sa kabila natin ang Continental Jar. So ito naman ay itinayo noong 2006. Ito ay may laman ng mga message noong panahon ng Centennial Celebration ng CBSU. So balak itong buksan taong 2106. Saktong 100 years nang ito ay tinayo dito. Ang sukat nito ay 1.83 meters. Okay, so may tanong po ba kayo? Wala naman. Okay. So dito naman sa ating bandang kanan, ito naman ay ang Science Cafe. Alam mo ba na dati ang pangalan nito ay Don Severino Cafe? Pero hindi na pwede gamitin yon kasi may existing business na ganun din ang pangalan. Pero ngayon, ginagamit na team ay science terms, kaya siya naging Science Cafe. So binago po pala talaga. Oo. Ano naman po yung mataas na building na yun?
Yan naman ang University Museum. So, the University Museum. So, katabi naman ng Science Cafe ay ang Museum Library, ang University Library. So, nag-start ito noong June 1980 with 2,946 books from the old high school library. So, after organizing the books, it officially opened in November 1980. And now, the collection has grown to over 106,000 and more than 5,000 titles of journals, magazines, newspaper, and other materials. It was named Ladislao N. Diwa Memorial Library and Museum on July 14, 1997 to honor the contribution of Ladislao N. Diwa and his family. Okay po. Ayun pala yung library niyo dyan. Yes. Laki pala, no? Oo, hanggang 6th floor. So, katabi ng IH1 ay ang interdisciplinary research facility. So, ito ay mayroong 5 floors at ito ay ang research extension. Okay, so, let's go naman to the next destination. Okay, so andito naman tayo ngayon sa DBS or ang Department of Biological Science. So, ang DBS ay hinahanda. So, dito hinahanda ang mga students para maging future scientists, teachers, educators, or researchers. Okay, so andito naman tayo sa College of Nursing. So, ang current teaching dito ay si Dr. Evelyn M. Del Mundo. So, they offer nilang courses ay midwifery, medtech, at nursing. Okay, let's go. Okay, so andito naman tayo sa Hostel Tropicana. So, dito pinatraining yung mga tourism and hospitality students dito sa CVFU. So, pinapagamit dito yung hotels and resto. And then, pinapagamit din ito sa mga guest officials at event participants. Pero for now, ay under siya ng renovation. So, katabi naman ng Hostel Tropicana ay ang Agri Ecotourism Park. So, ito ay nasa 5 hectares ng bahagi ng 70 hectares na property ng university. So, inilunsad ito noong July 15, 2021 at accredited ng Department of Tourism noong January 8, 2023. 1, 2, 3, go. Ito naman ang ICON o ang International Convention Center. Kaya mag-accommodate ito ng 600 to 800 guests. Katabi naman niya ay ang Rolly Hall. So, itong Rolly Hall ay pinangalanan after Santiago M. Rolly, ang first president ng university. Kaya nitong i-host ang up to 250 guests. Ang next naman dito ay kung nakikita mo ay ang lagoon. So dito, pwede magbakain ng mga boys, yung mga students, pwede silang tumambay or mag-pictures. Sobrang ganda ng view dyan, kaya naman madalas madami ang pumupunta dyan. Gusto niyo bang pumunta? Ayun, pwede bang mag-take ng picture dyan? Siyempre naman, bibigyan kita ng 2 to 3 minutes para mag-take ng pictures or enjoy mo lang yung space. Okay po. Okay, so andito naman tayo sa Salimsoy, ang isa sa pinaka-paboritong spot ng mga students dahil dito sila nakakabili ng mga budget-friendly na pagkain at madalas dito sila tumatambay para mag-review, magpahinga at kumain. So, katabi niya naman ang Baño de Señora Resort. So, ito ay, ang source ng tubig dito ay nagagaling sa natural spring, kaya ito ay fresh. Meron ito isang Olympic-sized pool at 2 kiddie pool. Gusto niyo po bang pumunta? Pwede, ay sarado yata pero pwede naman kung open. Sige, tara.
Okay, so finally, andito na tayo sa ating final destination, sa Inang Kalikasan. So, ang Inang Kalikasan ay may taas na 5 meters at ang base niya naman ay 2.5 meters. At alam mo ba na ayon sa isang kwentong bayan, may isang diwata na nangangalaga sa isang bukal na matatagpuan sa kagubatang bahagi ng Cavite State University. Tapos, ang nasabing diwata daw ay madalas na nakikitang naliligo sa ilog kung saan ang bukal ay patuloy na dumadaloy sa lahat ng panahon. Ayon din sa kwento, ang bukal na ito ay ang tanging pinagkukuhanan ng inuming tubig, panluto, panlaba at pampaligo ng mga mag-aaral, guro, kawani at iba pang mga naunang naninirahan sa loob ng pamantasan. Okay. Gusto mo ba mag-picture? Yes po. Okay, sige. And that concludes our campus tour. On behalf of the College of Tourism and Hospitality Management, I am Aradine Obrigado, or you can call me Ate Ara, your tour guide. And I hope you enjoy our tour and thank you so much.